Hello guys! Welcome back to our vlog. Namiss niyo po ba ang aking mga vlog? Pasensya na kayo at medyo naging busy tayo. Ang dami na natin mga naipong videos at ngayon natin i-edit. Ang nakikita niyo pong mga flags ay flags of New Zealand and Australia. At kung mapapasin niyo po, ang mga flag na ito ay halos magkamukha. At sapagkat ito ay mayroon ding flag ng England, kung niyo pong matatandaan, ang England ay naging Commonwealth nito ang Australia at ang New Zealand sa kapangyarihan ng Hari at Reyna ng Inglaterra noong unang panahon. At nandito po tayo sa Anzac Museum at ang bubungad sa atin dito, una yung poppies. Mamaya explain ko sa inyo. Kasama ko nga pala ngayong araw na ito ang mga teacher ng St. Joseph College sapagkat nagkaroon po sila ng retreat. At bahagi ng kanilang retreat, hindi lamang pagdadasal, kundi ang pag-discover din sa kasaysayan. Ang ipinakita ko po ngayon ay tinatawag na poppies. Yun po ay mga bulaklak na tumubo sa libingan ng mga bayani doon sa Turkey. Sapagkat ito daw ang naging mga silent witnesses ng kabayanihan ng mga sundalong Australiano at mga New Zealanders. Nga po, pinapakita dito ang population of New Zealand na bagamat kakaunti ang mga population ng Australia at New Zealand, sila'y naging kabahagi pa rin ng digmaan sa ating mundo. Pero sabi nga po ay ang mga Australian and New Zealand leaders ay in the name of the King. Sapagkat sabi, ulitin ko, Australia and New Zealand, sila po ay mga Commonwealth ng England. At makapansin nga po natin dito ko din naalaala na ang World War pa lang ito. Una, the First World War ay nagsimula ng i-ambush ang isang hari. Ano po? Yung King Ferdinand na tinatawag dito, kung nabasa nyo, ayan, pinapakita ko sa inyo kung gaano ka high-tech at ka-interactive ang museum dito ng Anzac. Kita nyo naman, may mga touch key, tatouch nyo lang dyan. Parang tumanggap kami ng isang card, tapos itatap nyo doon, makikita ninyo yung journey ng isang hindi ba abogado? ng isang soldier, yan na nga po. Pag itinap niya yung card, lalabas lahat doon ng kanyang mga credentials, yung kanyang journey. At meron din po kanina parang telepono na nakita ninyo, pinapakinggan ko. Doon po, nadoon yung mga narrations. Kita nyo naman, we are fighting for a worthy purpose and we shall lay down our arms in the name of the King. Kita nyo, ito naman pinapakita dito yung recruitment. Nung una, sinasabi dito, napakahigpit ng kanilang mga recruitment. Pero nga dahil sa marami ang mga namatay, marami na ang nagbuwis ng buhay, kinakailangan pa nila, medyo ibinaba nila ang mga criteria. Pero sa bandang huli, sabi nga po natin, gaano man karami ang nagnanais mamatay para sa bayan, talaga namang mananatili at mananatili pa rin ang paghahangad ng bawat isa ng kapayapaan. At dito nga po sa aking lugar na kina-assignment dito sa Albany, dito dumaong ang napakaraming mga barko na magdadala sa mga soldiers patungo sa digmaan, particularly doon sa Turkey. Yan. Doon po kasi nakipagbahagi, nakipagbuno, nakipagbakbakan ang mga sundalo ng Australia at New Zealand. At pinapakita po dito yung mga relics, remnants ng mga nakaraang digmaang ikalawang pagdaigdig. At yan nga po, pinapakita din dito, the role of women. Kita nyo naman, ito po isang madre na naging bahagi ng Red Cross na tumulong sa mga nasugatan, lalo tigit nung unang panahon. At kita nyo naman dito, yan, si John Monash, yan pong aking sinusundan. At sabi ko nga sa inyo kanina, sa pag-tap ng aming card, lalabas yung kanilang paglalakbay at kung ano ang nangyari sa kanya. At napaka-interactive nga po, kita nyo naman. Ipinapakita po dito yung formation ng mga barko sapagkat napakaraming barko, pinapakita kung papaano nagsimula, kung papaano nagkaroon ng convoy. Sa simula po, nung una daw, ay hindi naman dapat sila magko-convoy, pero naging convoy yung pag-alis ng mga barko na kung saan ang laman po nito ay mga sundalo at mga kabayo. Yes po, sapagkat alam naman natin nung unang panahon, gaano kahalaga ang mga kabayo at sa aming pagpunta dito ay umuulan at nakita ko dito ang baghari na para bang nagpapaalala sa akin at sa ating lahat, no more war.
kailangan nating itakwil ang anumang uri ng mga digmaan. At kita nyo po ba, mga pangalan na yan na lumalabas? Ito po yung mga pangalan ng mga sundalo. Mga bata pa sila, mga ika nga po ay maraming pangarap, may mga pamilya, may mga asawa, may mga girlfriend, may mga anak. At lahat ang ito ay kanilang naiwan. Kita nyo naman, napaka-symbolic ng pagtakbo ng mga pangalan sa isang tubig. Para bang pinapakita dito, kasi nga po the museum is facing the ocean. Kita nyo naman, para bang ipinapakita dito yung bawat pangalan na maglalayag patungo sa unang digmaang pandaigdig. At ipinapakita, kita nyo naman, iba't ibang pangalan, kita nyo, sabi ko nga po, ang talino ng gumawa ng konseptong ito na para bang patungo doon sa karagatan ng kawalan at digmaan. At yan nga po, medyo nagiging madamdami na po ako dito habang ako ay pinapanood ko dito. Naalala ko din ang ating mga kababayan dyan sa Pilipinas noong unang digmaan at ikalawang digmaang pandaigdig, lalo tigit. Mostly sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga Pinoy, kita nyo naman, ang mukha, ang kadiliman, ang kasamaan ng digmaan kung papaanong hindi lamang namatay. At kita nyo naman ang epekto. Sabi nga po, hindi lamang ito physical, emotional, psychological effect. Buti na lamang at talaga namang natapos at ang digmaan ito. At sabi ko nga po, sana sa panahon natin ngayon ay hindi na pa maulit muli ang digmaan. Kita nyo naman, prisoner of war, pinapakita. Ano po? Kaya po sana tayong lahat, mahalin natin ang ating nakaraan. Huwag nating tatalikdan o kakalimutan ang mga dugong ibinuwis ng ating makasama. Niyan po si Padre White, isang Anglican na pari. Siya po ang nagsimula ng tinatawag na Dawn Memorial. Sabi nga po ay tuwing Anzac Day dito po sa Australia, tuwing gaganapin ito ang paggunita, nagkakaroon sila ng Dawn Memorial, pag-aali ng bulaklak, pagdadala ng mga kandila para sa mga bayaning nag-aral o nag-alay ng kanilang buhay. At ito nga po, pinapakita dito sa last one, itinap ko dito. At pwede nga po pala dito mag-iwan ng message. Nag-iwan ako dyan ng message. Ewan ko bakit hindi ko na nakita sa video na yan. At kaya nga po tayong lahat ay sama-sama nating pahalagahan ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani, sapagkat kung wala ang kanilang katapangan, maaring tayo ay alipusta at alipin pa rin ng mga taong mapagsamantala. Kaya po hanggang sa muli, samahan niyo ako sa mga susunod kong vlog. Ito po si Padre Joel. God bless you. Please click and subscribe. God bless.